Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taong na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanlibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programang The Kingdom of God. Sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon na si Kristo, na ito rin ang ay pagkatapos ng 6,000 taon ni Kristo, na ito rin ang pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adan. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang mga gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpapahinga. Gayon din sa pangalawang sanlinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon nakapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinahanglan kailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adan, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adan ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Mabuhay the Kingdom of God, Luzon, Visayas, Mindanao, sa palatuntunan consumatum est, bot pasabot, natapos na ang tanan. Apan sa dili pa ako magsugod sa maong programa, agi og sugo sa maayong pamatasan, mangayo ako una og katahuran sa atong labaw nga magtutudlo og balaan nga founders president na sa gingharian sa Dios, na si His Majesty Supreme King Philemon Undok Riambunansa. Maayong buntag kanimo diya sa templo Malari. Purok niyo Jerusalem, Talisay, Dapitan City. Og sa royal family, mahal na Reyna Ilsa Riambunansa, mahal na Reyna Beijing Riambunansa, mahal na Reyna Carda Riambunansa, mahal na Reyna In Riambunansa, ug mahal na Tia Riambunansa. Maayong buntag kaninyong tanan diha sa templo. Ingon usab sa 12 ka mga anak ni mahal na hari, maayong buntag, ug usab sa 12 ka mga apostols, gikan sa Region 1 to Region 12, apil ang NCR Caraga. Maayong buntag, og sa atong Pangulo karon sa gingharian sa Dios, nga siya din ang Chairman President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, nga si mahal na Prince Roque Riambunansa. Maayong buntag, mahal na Prince sa templo. Og sa atong Chairman President sa PDDMC na si King Adolfo B. Riambunansa, maayong buntag hari. Og usab sa atong mga provincial leaders sa Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag, mahari. Og mga reyna, ingon usab sa atong municipal leaders bilang hari og reyna, og sa atong mga barangay leaders bilang mga hari og reyna, usab sa atong mga purok leaders ng deuterium beneficiaries. Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan.
ug ingon man usab sa atong mga leaders sa NCR si Panguna ni Reyna Violeta Prosiso may buntag, og sa atong Region 9 si Regional Director Apostol King Felix Prosiso, og sa atong Secretary sa Region 9 na si Reyna Evangeline Prosiso mayong buntag. Og labi na sa atong mga kaigsuonan nga nagsunod dinhi sa atong istasyon DXBD 101.3 FM tingog sa balaang syudad ng Dapitan. Maayong buntag kanatong tanan mga Dapitano, no? Apan sa dili pa kita magpadayon sa maong programa nga gingharian sa Dios ato usang pasalamatan kanunay ang naghatag og kinabuhi ni ining atong programa karon. Sila ni ang mga naghatag og kinabuhi sa atong programa sa DXBD, The Voice of Dapitan. Sa Region 1, sa Region 2, King Edgar Ligutong. At sa Region 5, King Wilbert Bermug. Region 6, King Florentino Campilan. Sa 7, King Giovanni Charis. Pare, may buntag diha. King Juanito Macalisang sa Region 8. Region 9, King Felix Prosiso. Region 10, King Richard Prosiso. 11, King Jerome Ligotong. At 12, King Venancio Kilap-Kilap. Ug usab atong pasalamatan ang nag-support mga sponsor natin sa radyo, si Reverend Ramil A. Morales, President Church of God, Wisdom and His Living Spirit Incorporated 406, Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte. No? Yan ang kauna-unahan nating pare na nandito ngayon sa Kingdom of God. So, si Reyna Ramile Agutalia, Municipal Leaders, Butuan City, Prince Gilbert, Lenihon, Cebu City, Reyna Helen Anduyo, Benito, Municipal of Mati City, Reyna Meril Escobedo, Barangay Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte, Hari Dondon and Reyna Gloria Paalisbo, Reyna Marilo Morales, maayong buntag kanatong tanan og salamat pod kaayo sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og kinabuhi ang ating mga 12 apostol at ang naghatag din po ng sponsor natin sa radyo sa DXBD. Maayong buntag ug daghan kayong salamat og akong ihatag karon sa atong mamumulong na si Hari Edgar Ligutong. Siya ang magpaliwanag ngayon na ito sa Kingdom of God. Okay, so maraming salamat sa ating anchorman, Hari Primo Prosiso, isa sa mga provincial leaders na na-assign dito sa Zamboanga del Norte. At ganun din, unang-una kami po ay nagpapasalamat at hingin ang dakilang gamay sa aming mahal na Supremo, ang aming most divine mentor, na siyang nagtatag sa kaharian ng Diyos sa bagong Jerusalem. Walang iba, mahal na Hari Filimon Undok Riam Bonanza. Ganun din kay mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza, na siyang namumuno ngayon sa kaharian ng Diyos. At siya rin ang ating Chairman President sa The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Gayon din kay King Adolfo Riam Bonanza, ang ating Chairman President sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation.
sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, lalong-lalo na dito sa Region 9, ng ating masigasig na regional leader, si Harry Felix Proceso, at sa lahat ng mga kasamahan na palaging nagsubaybay at nag-sponsor para tayo ay makapagpahayag dito sa The Voice of the Pitan, DXBD. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Magandang umaga. Nandito na naman tayo sa ating programa na pinamagatang Consumatum Est. Ibig sabihin, naganap na o natapos na. Sa introduction na narinig natin kanina, natapos na po yung 2,000 taon ni Kristo. Ibig sabihin, yan po ang pangalawang araw ni Kristo. Ang panahon natin ngayon, tayo'y narito na sa pangatlong araw ni Kristo o nasa 3,000 taon na siya ring pang-7,000 taon o pang-7 milenyo sa pangalawang sanglinggo or second week of God. Na ayon sa banal na kasulatan, ito na po yung last day of God. Kasi ang last day, yung 7th day, yung pang-7 milenyo. Ibig sabihin, tapos na yung 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Ang panahon natin ngayon ay ganap na rin yung pangalawang Adan na naging espiritu para magbibigay ng buhay. Nandito na tayo sa kaganapan sa mga hula. Maraming mga hula sa banal na kasulatan. Na darating ang panahon na ang banal na espiritu ng Diyos ay ibubuhos sa lahat ng mga laman. Now, speaking of lahat ng mga laman, ibig bang sabihin, pati yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos ay mabuhusan ng banal ng Espiritu ng Diyos? Hindi po, kasi ayon sa hula ni Zacarias, na 2/3 sa buong daigdig, maging sa bawat bansa, may mga pinili na ng mga tao, chosen people. Na 2/3 ay mawawala. At 1/3 ay maiiwan. Yun ang maging recipient ng buhay na walang hanggan. Yun ang recipient ng mga programa ng Diyos sa espiritual at material. Sa kabuuan, yung magkakaroon ng kaligtasan. Hindi lahat ng mga tao ang maliligtas. Yung 1/3 lang po ang maliligtas. Yung tatawaging mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya yung 1/3, bibigyan natin ng overview. Kung halimbawa sa Pilipinas, tayo for example lang, kasi more than 110 million ang mga tao ngayon. Ang 1/3 po niyan, nasa mga 36 million. So yan lang po ang hinahanap ng Diyos, 36 million. Kung sa buong daigdig, 7 billion na mga tao, yung 1/3 niyan ay nasa 2 billion mahigit. Sa kabuuan yun ang tinatawag na munting kawan ng Diyos na pagkalooban ng kaharian ng Diyos na mag-umpisa dito sa bansa na kanyang binigyan ng kaharian ng Diyos. Walang iba bansang Pilipinas. Pero, buong mundo ang magiging kanyang kaharian. Ayon sa hula na ang mga kaharian sa daigdig ay naging kaharian ng Diyos at kay Kristo. Ibig sabihin, yung panggobyerno ng iba't ibang mga bansa ay magiging isang gobyerno ng Diyos o divino gobyerno ng Diyos. Yan po ay kaharian ng Diyos.
Ngunit anong sentro? Bawat panggobyerno ay mayroong sentro o kapital. Ang maging kapital na bansa sa buong mundo na ito ay nakahula na ayon sa hula ni Daniel na mayroong 5 bansa na magiging kaharian. Yung 4 ay naganap na. Paano ba pinakita ng Diyos ang kanyang dakilang plano dito sa daigdig ay sa pamamagitan ng mga visions, dreams, panaginip, at binigyan ng kahulugan ni Propeta Daniel. Doon ito pinakita sa bansang Babylonia habang naging bihag pa ang mga taga-Jerusalem sa panahon ni Hari Nabucodonosor sa kaharian ng Babylonia. Na yung larawan na nabahagi sa 5, ang ibig sabihin nun, 5 mga bansa ang tatayo na maging kaharian. Yung 4 na mga bansa ay ganap na. Una, ang bansang Babylonia, head of gold. Pangalawa, yung bansang Medo-Persia. Yung pangatlo, yung bansang Grisya. Pang-4, bansang Roma. At ang pang-5, walang iba, bansang Pilipinas na siyang pinapatunayan namin hanggang ngayon na ito yung bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Paano ito naibigay? Kung balikan po natin ang nakaraan, nag-umpisa po ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel na pinamunuan ng mga pinili ng Diyos. Paano ang Diyos maghari sa isang bansa? Magpadala po siya ng mga magiging kasangkapan para mamuno sa kaniyang mga bayan. May mga posisyon na pinagkaloob ng Diyos noon at hindi basta-bastang posisyon sapagkat ang tao o mga tao na pinili ng Diyos ay kailangan magiging banal sa kaniyang harapan. Anong paraan ng Diyos na ginawa niyang mga banal ang kaniyang mga lingkod na binigyan ng katungkulan sa pamamagitan ng pagpahid ng langis? Iyon ang palatandaan ng Diyos na ginawang mga banal ang kanyang mga lingkod. Pinahiran ng langis, na ang ibig sabihin, pag ang tao ay pinahiran ng langis sa harapan ng Diyos, ay sugo. Kaya noon, may mga pinahiran ng langis. Ibig sabihin, may mga sugo. Ang propita, pinahiran ng langis. Ang saserdote, pinahiran ng langis. At yung pangatlo, na siyang mamuno sa lahat, yung pinahiran ng langis para magiging hari, magiging kasangkapan ng Diyos na magdala ng kanyang authority para pamunuan ang kanyang bayan. Yan po ang naganap noon. Para maintindihan nating lubusan, ano ba ang kalagayan ng isang kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Mayroong isang mamuno, hindi dalawa. Walang katawan na 2 ulo. Isang katawan na iba't ibang bahagi na mayroong isang ulo. Kaya
naisulat na si Kristo ang ulo ng katawan na tinawag na iglesia. Mga kapatid, pagdating naman sa iglesia, ang daming nag-reclaim. Kaya nagkaroon ng mga debate sa mga iba't ibang sikta na sila yung nagpapahayag na yung isang sikta na siya ang totoong iglesia. Ganon din yung isang sikta, nagpatotoo din na siyang tunay na iglesia. Kaya diyan nagkaumpisa ang kaguluhan sa kaisipan at sa pananampalataya ng tao. Ngayon, ano nga ba ang tunay na iglesia, mga kapatid? Para hindi po natin ma-misinterpret yung salitang iglesia, ano ang tunay na diwa ng iglesia, mga kapatid? Ano po yan? Yung mga tao, yung mga anak ng Diyos, yung mga sangkap na bahagi sa katawan ng Diyos para sa isang gobyerno. Ngayon, ano ang sangkap ng iglesia? Ayon sa Efeso 4:11 hanggang 12. Ano ang diwa dyan? Nauna sa lahat, nandyan yung mga apostoles. Pangalawa, yung mga propeta. Pangatlo, yung mga ibanghilista. Pang-apat, yung mga pastor. Panglima, ang mga guro. Sino yung ulo sa lima? Si Kristo. Pag nandyan yung lima, sabay-sabay ang lima para sa ikakasakdal ng katawan ni Kristo. Ngayon, mag-search na tayo sa isang iglesia na iba't ibang claim ngayon, present ba yung mga sangkap na yan o mga bahagi? Magkasabay ba? Kailangan hindi hiwa-hiwalay. Kasi kung isa lang ang meron dyan, halimbawa, o may nag-claim na ang kanyang iglesia, mayroong apostol pero wala namang propita, eh paano yan maging sakdal na katawan? Lumalabas na chap-chap yung katawan, hindi buo. Yung iba naman, isang iglesia, ano ang meron dyan? Mga pastor lang. Una saan yung mga propita o mga apostolis? Wala. So hindi pa rin buo. Sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, yung mga nabanggit ko na mga apostolis, mga propita, mga ibanghilista, mga pastor, at mga guro ay magkasabay po. Ngayon, sinong ulo? Isa. Kasulatan sinabi na si Kristo. Alamin po natin kung ano ang galaw ng sakdal na katawan ni Kristo. Batay din kung ano ang aral ng ulo. Ang tunay na aral ng ulo na siyang si Kristo ay walang iba, kaharian ng Diyos. Sinabi ito noon ng ating Panginoong Kristo sa katauhan ni Hesus na kailangang mangaral siya sa lahat ng bayan doon sa bansang Israel. Ipangaral niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Anong sugo niya? Ipangaral ang kaharian ng Diyos. Kaya sabi ni Propeta Isaias na mayroong sugo sa ibabaw ng mga sugo. Siya ang pinakadakilang sugo. Kung si Kristo ay sugo,
Siya din ang pinakaulo sa mga sinugo. Ano ang sugo niya sa mga apostoles? Ipangaral ninyo ang kaharian ng Diyos. Ano ang sugo ni Kristo doon sa mga propita? Ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ano ang sugo doon sa mga ibanghilista? Ang sabi, kailangang ipangaral ang mabuting balita, ang ibanghilyo tungkol sa kaharian ng Diyos sa lahat ng mga bansa bilang patutuo. So yun ang dapat iaral ng mga ibanghilista, na iaral ang kaharian ng Diyos. Ano din naman dapat ang ipangaral sa mga pastor? Dapat ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ngayon, ano nga ba ang tunay na pastor? Batay sa kasulatan, mga kapatid, sa harapan ng Diyos, ang kinikilala niyang tunay na pastor bilang patutuo sa kanyang pinahira ng langis, sabi ng Diyos, si David ay aking pastor. Ano ba si David? Hari sa panggobyerno ng Diyos na noon ay nasa bansang Israel. Sinabi din ng Diyos na ang aking pastor na si Ciro. Sino ba si Ciro? Isang hari. Sabi din ng Panginoong Hesus, ako lang ang mabuting pastor. Ano siya? Hari sa bansang Israel. Hari sa kaharian ng Diyos. Na ang tunay na pastor, ang nakatagong diwa, ay isang hari sa panggobyerno ng Diyos. Ganon din ang mga guro. Ano dapat ang ituro? Ang ituro sa mga tao, walang iba tungkol sa kaharian ng Diyos. Yan ang pinakasintrong aral ni Kristo. Kaya, madaling hanapin ang tunay na katawan ni Kristo kasi yan ang kanyang bayan. Tulad ba natin ngayon na ang mga tao, ang mga mamamayan ay katawan at ang ulo ay presidente sa Pilipinas. Ganon din sa divino gobyerno ng Diyos na mayroong ulo, isang ulo na namamahala sa lahat ng mga pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ng katungkulan. Ngayon, ano ang magiging katungkulan? Ano ang structure sa divino gobyerno ng Diyos? Mayroong uupo sa sentral. Mayroong isang uupo sa bawat region. Mayroong isang uupo sa probinsya. Mayroong isang uupo sa lungsod, municipalities and cities. At isa lang din ang uupo sa bawat barangay. Ganyan po ang structure ng divino gobyerno ng Diyos. Hindi po ito religion. Hindi po ito exclusive lang sa mga Christian, pati po sa mga kapatid natin na mga Islam. Isa lang ang ating ama na si Abraham. Magkapatid, si Ismael at si Isaac. Kaya kapatid, mga kapatid natin ng mga Muslim, hindi natin pwedeng i-degrade o awayin ang mga Muslim. Dapat sa mga magkakapatid ay magtutulungan, magmamahalan, ayon sa kagustuhan ng Ama na pinagkaloob doon kay Abraham
na kailangan mabuo ang gobyerno ng Diyos. Matagal na po itong panukala. Kung titingnan po natin mga kapatid, ang pinakauna sa lahat, ang dapat sana nating manahin, walang iba ang kaharian ng Diyos. Sapagkat naisulat na. Ang hari nagsabi doon sa kanan, nasa kanyang kanan. Yun lang ang sinabihan. Yung mga nasa kaliwa, hindi na yun kasali. Yung nasa kanan, yung mga righteous people, yung mga tunay na mga anak ng Diyos, yun lang ang sinabihan. Ang nagsabi, yung anak, sinabi ng anak, pumarito kayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian ng Diyos na nakahanda buhat ng naitatag ang sanlibutan. Hindi bago ang pangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Bago pa tayo isinilang sa mundong ito, ay nandyan na yung kaharian ng Diyos. Doon sana ito itatag sa Mesopotamia na napalibutan ng dalawang ilog, Tigris and Euphrates. Na paramihin ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Adan at Eva para magiging bayan ng Diyos doon sa Mesopotamia. Yun ang unang luklukan ng Diyos. Yun ang naging una na tirahan ng Diyos. Yun ang unang banal na lugar sa bundong ibabaw. Ang Mesopotamia na naging bansang Babylonia at present tinawag na bansang Iraq. Doon nag-umpisa lahat. Nung nagkasala si Adam, ay tinago ng Diyos ang kanyang panukala tungkol sa pagbuo ng kaharian ng Diyos. Kaya naghintay siya ng 20th generation from Adam to Abraham sa ika-20th generation sa panahon ni Abraham. Doon siya gumawa ng tipan. Nilipat ng Diyos ang kanyang tirahan. Mula sa Mesopotamia, doon yan nilipat sa lupang pangako. Siya ang nangako ng isang lupain doon kay Abraham. Ngayon, ano ang hiwaga sa lupang pangako? Sa panahon ni Jacob, siya ang nakatuklas. Siya ang naging kauna-unahang saksi sa apat na mga saksi ayon sa banal na kasulatan. Siya ang nakasaksi kung nasaan na ang tahanan ng Diyos. Kung nasaan na ang bahay ng Diyos na tinawag niyang Bethel. Bet, bahay, El, Diyos, Bethel, bahay ng Diyos. Saan? Nasa loob lang ng lupang pangako. Kaya yung bato na kanyang ginawang unan, ginawa niyang pinakadakilang palatandaan. Pinahira niya ng langis. Ibig sabihin, ginawa niyang banal yung bato. At siya'y gumawa ng tipan sa harapan ng Diyos na ang batong ito ay siyang magiging bahay ng Diyos. Ibig sabihin, si Jacob na siyang si Israel ay naging founder ng Jerusalem. Kasi yung salitang Jerusalem, sa dalawang salita, iro, pundasyon, to lay a stone, to become a foundation, yan ang ero. Salim, peace, kapayapaan. Na ang umpisa ng kapayapaan sa buong mundo, pundasyon ng kapayapaan sa buong mundo,
ay ang Jerusalem na siyang banal na syudad, na siyang pinapatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga propeta na ang Jerusalem ay trono ng Diyos. Sentro sa kaharian ng Diyos ang Jerusalem o banal na syudad noon sa bansang Israel. Kaya Diyos din ang nagpatunay. Hindi nyo ba nalalaman, sabi ng Diyos, hindi nyo ba nalalaman na ang kaharian ng Diyos ay ibinigay sa bansang Israel sa pamamagitan ng tipan na asin doon kay Haring David. Kasi kauna-unahang lahi ni Huda ayon sa basbas ni Jacob doon sa kanyang 12 mga anak, na isa sa kanyang 12 anak ang pagdadaluyan ng banal na Espiritu ng Diyos na siyang magiging Kristo o sugo o maging hari sa bansang Israel, at ang kauna-unahang hari ayon sa basbas ni Jacob sa lahi ni Huda ay si King David. Kaya mula kay King David hanggang kay Jesus Christ, natupad na lahi ni Huda ang pagdadaluyan ng lineage of Christ. Kaya may mga lahi na napinili. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Kristo, mga kapatid, hindi lalabas sa pamilya ni Jacob. At sa 12 mga anak na lalaki ni Jacob o Israel, isa lang din doon ang may tipan na pagdadaluyan ng lineage, pagdadaluyan ng Espiritu ng Diyos, doon lang sa lahi ni Huda. Kaya dyan sa Apokalipsis sinabi na leon sa lahi ni Huda ang gamot ni David. The root of David. Sino yung root of David? Kristo. Yung lahi ni Huda, sumasagisag sa leon. Bakit? Sapagkat ang leon ay sumasagisag sa hari. Kasi si Jesus Christ, yung kanyang diwa, hindi leon. Noon yung Kristo sa katauhan ni Jesus ay hindi leon. Siya ay tupa. Bilang alay, pantubos sa kasalanan ng mga anak ng Diyos na sa panahon ni Noah ay hindi tumupad sa mga kagustuhan ng Diyos. Kaya silang lahat ay namatay maliban sa pamilya na pinili ng Diyos, sa pamilya ni Noah. So ganyan, mga kapatid, ang istorya ng kaharian ng Diyos noon. Yung diwa, kailangan dito sa bansang Pilipinas, kasi sinulat man na history repeats itself, kailangang babalik si Israel sa bansang Pilipinas na pinili ng Diyos. Kailangan babalik si Jacob para mag-umpisa, sapagkat ang istorya ng kaharian ng Diyos ay nag-umpisa sa buhay ni Jacob. Kaya lalabas o lumabas din ang tunay na Jacob dito sa bansang Pilipinas, na siyang naging founder sa kaharian ng Diyos. Walang iba. Mahal na Hari Philemon Undok Riam Bonansya, na nagkaroon din ng pamilya. Yung pamilya ni Jacob noon sa bansang Israel, sa Middle East, nang inilipat ni Kristo ang kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. Kaya nag-umpisa din ang kasaysayan sa pagbuo sa kaharian ng Diyos.
sa buhay ni mahal na Hari Philemon Undok Riambunan siya, na hindi tinanggap ng mga taga-dapitan. Yun lang ang masakit. Hanggang ngayon, mayroon pang iba o karamihan sa mga taga-dapitan ang hindi tumanggap. Bakit? Kasi kayo noon. Kayo yung mga taga-Jerusalem noon. Kayo yung mga dating mga Hudyo sa Jerusalem na hindi tinanggap si Kristo bilang hari sana sa Jerusalem, kaya kinuha niya, nilipat niya ang kaharian ng Diyos at binigay sa isang bansa na nagkakabunga o naging Kristiyanos na bansa, at ang tamang sukat ay 1523. Tamang panahon, 1982. Ngayon, kung naging matigas pa rin ang inyong mga puso, ano ang hula ng Diyos na ang banal na luklukan, ayon sa propesiya ni Daniel, na ang banal na luklukan, na siyang banal na syudad, na ito ngayong dapitan ay lilinisin ng Diyos. Lilinisin sapagkat naging marumi ang mga puso ng mga tao na hindi nakakita ng katotohanan. Lilinisin. Ngayon, ano ang naging warning ni Kristo noon na dito maganap sa bansang Pilipinas? Sinabi ni Kristo, future yun. Kaganapan at our time. Sa panahon natin ngayon, maganap yan, sinabi niya. At tungkol sa aking mga kaaway, na ayaw akong maghari sa kanila, dalhin niyo sa aking harapan at papatayin. Hindi kaya yan masakit? Isa pa, at darating ang panahon na maraming magsidatingan sa kaharian ng Diyos. Kasama ni Abraham, Isaac at Jacob. Saan yan? Sa lupang pangako. Dito yan. Sa Mindanao. Particularly sa Region 9. Lupang pangako. Land of promise. Maraming taga-ibang bansa ang titira dito, ngunit ang mga anak sa kaharian ay pawang itatapon sa labas. Anong kadahilanan? Sapagkat hindi nila katanggap-tanggap na ang kaharian ng Diyos ay mag-umpisa at natatag na sa lupang pangako, nananatili pa rin sa kanilang kaisipan, sa kanilang puso ang kaharian ng Diyos ayon sa kanilang pananampalataya ay nandoon sa kalawakan. Kung mananatili kayo sa ganyan hanggang ngayon, hindi magtagal, matupad na ang mga anak sana ng kaharian ng Diyos ay pawang itatapon sa labas. Yung salitang itatapon, ano yan? Meron pa bang halaga? Yung mga tao sa harapan ng Diyos? Kung tayo, mayroong mga bagay na dapat itapon, ano yun? Di ba basura? Wala nang halaga. Itatapon. Mga anak na sana ibig sabihin, mahalaga sapagkat mga anak sa kaharian ng Diyos. Bakit pawang itatapon sa labas? Kasi walang pananampalataya. Kung noon si Kristo ay pinako sa cross, dahil walang pananampalataya ang mga tao na matagal naghintay sa hari sa bansang Israel, nangaral sa kaharian ng Diyos, hindi tinanggap. Ngayon, hindi na yan pwede. Kayo na ang aalisin sa lupang pangako
na siyang banal na luklukan ng Diyos para matupad na ang banal na luklukan ay lilinisin ng Diyos. Kung ang Pilipinas bilang isang bansa, bilang bagong bansang Israel, ay tahanan ng Diyos, isang bansa na tahanan ng Diyos. Ano nakasulat? Ang banal na luklukan, banal na bansa ay lilinisin ng Diyos. Kaya hindi po mga kapatid maiwasan ang mga malalakas na bagyo, mga sakuna, mga kalamidad, puputok yung bulkan, lindol, mayroon pang pinakamalakas na lindol na mangyari dito sa bansang Pilipinas. Mayroon pang pinakamalakas na bagyo, mas malakas pa sa bagyong Yolanda. Kasi yan ang paraan, isa sa mga pamamaraan ng Diyos na ang banal na luklukan ay lilinisin ng Diyos. Paano ba nilinis ng Diyos noon? Sa pamagitan ng tubig. Ngayon din, tubig. Darating ang panahon na mayroong tidal wave na tatama sa banal na luklukan bilang paglilinis. Kaya ang gusto lamang ng Diyos, mga kapatid, regardless ng ating mga sikta, kung ano ang totoo, ang katotohanan ay siyang magpalaya sa atin, maging malaya tayo sa mga sakuna. Maging malaya tayo sa puot o galit ng Diyos. Ang panahon natin ngayon ay hukom ng Diyos. Paano ba ang Diyos magbigay ng kanyang hukom? Sabi sa sulat ni Haring David, na o Diyos, ibigay mo ang iyong hukom sa hari. Ibig sabihin, hari ang magpapatupad ng hukom ng Diyos. At ang iyong katuwiran, o Diyos, ibigay mo sa anak ng lalaki sa hari. So mayroong anak na lalaki. Ang hari ay mayroong anak na lalaki na doon ibigay ng Diyos ang kahatulan at ang katuwiran. Paano tayo maging matuwid kung ang anak na lalaki ng hari ay hindi natin igalang? Paano tayo mamuno na tayo pinagkalooban ng Diyos? Wala na tayong paggalang. Walang pagsunod sa ulo. Hindi pwede na ang gobyerno ng Diyos ay independent. Alalahanin natin ang gobyerno ng Diyos ay dependent. Yung salitang independent, ibig sabihin, wala na bang pakialam yung iba? Hindi po yan, independent. Dependent po ang gobyerno ng Diyos sapagkat tayo'y nagdidepende sa panukala ng Diyos. Yan ang gobyerno ng mga namumuno na yung mga nabibigyan ng katungkulan ay marunong sumunod. Tulad ba ngayon, sa gobyerno ng Pilipinas, kung kabutihan ang panukala ng Pangulo ng bansa, bakit tayo hindi susunod? Kailangan marunong tayong sumunod kung ano yung ikakabuti sa lahat. Ganyan ang gobyerno ng Diyos, mga kapatid. At yung hinihingi natin, na mapasaamin nawa ang kaharian mo, o Diyos. Nasa atin na. Nasa harapan yun na. Hindi mo na kailangan itong hingiin sa pamamagitan ng dasal sapagkat binigay na. Ang hingiin lang natin na tayo'y makatupad sa kanyang mga kalooban, sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga kautusan,
sa kanyang mga batas, sa kanyang mga katuwiran at tamang daan, diyan tayo bibigyan ng buhay na walang hanggan. Diyan tayo magkaroon ng matiwasay na buhay. Ayon sa sinabi ng Diyos doon kay Haring Solomon, pag ikaw ay lalakad sa aking daan at iyong tutuparin ang aking mga palatuntunan, ang aking mga kautusan, ang aking mga batas, at ang aking mga katuwiran, ang iyong kaharian ay walang hanggan. Ganyan ang gobyerno ng Diyos. Ng Diyos ay magtatag ng isang kaharian na walang wakas. Nalilipulin niya lahat ng mga kaharian ng tao. At ang kaharian ng Diyos ay hindi niya iiwan sa ibang bayan. Ibig sabihin, kung sino yung mga tunay na mga tagapagmana, yun lang ang kanyang magiging bayan. Tayong mga Pilipino ay tunay na tagapagmana. Hindi lang tayo, pati na yung mga taga-ibang bansa. Tayo lang ang naging priority ng Diyos. Na ang Pilipinas, darating ang panahon na magiging haring bansa sa buong mundo. Ang Diyos ang magbigay sa atin ng iba't ibang pamamaraan na ipakilala niya ang bansang Pilipinas na higit sa lahat ng mga bansa sa iba't ibang larangan. Sa larangan ng sports, sa larangan ng mga talento, wala nang hihigit sa mga Pilipino. Sa larangan ng mga katalinuhan, sa larangan ng dangal. Bakit? Ang pinakamataas na karangalan ay kung tawagin tayong maharlika o royal people sa harapan ng Diyos. Paano tayo naging royal? Sapagkat binigyan tayo ng kaharian ng Diyos. Kaya tayo ang bagong lahi na pinili ng Diyos sa panibagong lahi. Na ang Kristo noon, lahing Hudiyo, ngayon ay lahing Pilipino. Sabi niya, sa pagbabagong lahi. Kaya ang pagbabalik ng Kristo, mga kapatid, ay hindi tulad sa inaakala ng lahat na lalabas ang Kristo dyan sa himpapawid, dyan sa mga ulap. Paano ba lumabas ang Kristo doon sa bansang Israel? Sa pamamagitan ng pagsilang. Kaya ang tawag sa kanya, anak ng tao. Ianak ng tao. Yan po ang pagbabalik ng Kristo. Ianak ng tao. Paano bumalik si Dr. Jose Rizal? Sa pamagitan ng pag-anak. 70 years mula 1861, 1931, bumalik si Dr. Jose Rizal, yung kanyang espiritu sa katauhan ni mahal na Hari Filimon Undok Riambonansya. Mga kapatid, marami pa sana tayong dapat ipapahayag yung mga lihim, mga hiwaga ng Diyos, mga dakilang plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. Pero kapos na po tayo sa oras. Dudugtungan lang po natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Sa ngalan ni mahal na Hari Filimon Undok Riambonansya, sa ngalan ni mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambonansya, at sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, kami po'y magbabalik. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Isang mapagpalang oras at magandang buhay sa lahat ng mga Pilipino. Maraming salamat. Ito po yung lingkod
Hari Edgar Ligutom. Live po kami dito sa The Voice of the Pitan sa TXBD 101.3 FM. Hanggang sa muli, God bless. Mabuhay the Kingdom of God. Ibalik po natin sa ating angkorman. Hari. Okay. Salamat. Mga kanto, mga igsoon, napakatinaw ang paliwanag sa ating hari na si Edgar Ligutom. O karon dinhi magtatapos ang atong programa sa radyo. O magpasalamat kami sa mahal na hari. Magtutudlo na si Philemon Undok, Ariang Bonanza, o salamat usab sa suporta ni President mahal na Prince Rocky Ariang Bonanza, o mabuhay Kingdom of God, mabuhay Pilipinas. Salamat.